Magandang umaga sa iyo lahat. Naka-ready na po mga notes ninyo. Okay, napaka-special ng ating lecture ngayong hapon sapagkat kasama sa lecture ngayon yung tungkol sa health and prosperity in connection to your intake of laminine. Gusto natin maging healthy, di ba? Right? So, I will directly tell you what's the formula to be more healthy. Healthy lifestyle plus laminine. There are 8 foundations to a healthy lifestyle. Yun yung sinasabing preventive medicine. Di ba pagka nagkasakit, magpa-doktor. May sakit eh. Then pagka nagkasakit, dalawa lang. Gamot, operasyon. Tama? Pag makuha sa gamot, di okay. Yan yung medical approach. Pag hindi makuha sa medical approach, i-consider surgery. Surgical approach. Kaya sa hospital, dalawa lang yan. Medical ward, tsaka surgical ward. Then sa hati-hati na yan kung anong specialty. Gastroenterology, nephrology, right? Cardiology, pulmonology, and so forth. Pero dalawa lang yan. Gamot, operasyon. Kailangan ba natin ng gamot? Hindi. Sino ba naman ang gusto maoperahan? Wala. Pero pag may sakit ka, posible kailangan mo ng gamot, kailangan mo rin posible ng operasyon. Bakit? May sakit. Kaya pag may sakit, kumonsulta sa doktor at sundin po ang payo ng doktor. Maliwanag? Kaya kung kayo po ay distributor na po ng laminine at tinanong po kayo ng kliyente nyo, pwede ba ang laminine sa ganitong sakit, sa ganitong sakit, sa ganitong sakit? Alam niyo yung sagot. Pag meron po kayong sakit, magpa-doktor. May sakit eh. Tapos, sundin po ang payo ng doktor. Bakit? Eh, doktor yun eh. Tama? Niligtas ka na. Kasi binigay mo na yung responsibilidad sa doktor. Ngayon, ano naman ang connection sa laminine? Pwede ba ang laminine? Kung akong tatanungin, pwede. Kasi ang laminine po hindi gamot. Siya po ay food supplement. Pero hindi siya ordinary food supplement. Siya po ay functional food. Halimbawa, kung ito po ang food supplement, ito po ang gamot, ang functional food na sa gitna. Parang gamot, pero hindi gamot. Kasi food. Make sense? Food supplement siya, pero higit pa siya sa food supplement kasi functional food. Supports body function. Yung food supplement, kung i-review natin ng konti for our benefit, it is to compensate, to quote-unquote supplement the apparent lack of vitamins and minerals or nutrients that you fail to get from food. Di ba, when you eat food, when you eat a well-balanced meal, it is expected that you will get all the nutrients. Yun ibig sabihin ng balanced diet. Nandun na lahat. Ngayon, kung hindi balance yung pagkain mo, kailangan ng supplementation. Yun ang food supplement. Yan ang idea o initial idea or starting idea ng food supplement. Kaya ini-encourage natin healthy eating. So pag healthy eating na, technically, you don't need food supplement. Kasi nandun na nga po lahat. If you ate right, ang malungkot, we don't eat correctly. Ang malungkot, mamaya, i-review ko sa inyo, hindi nga natin alam kung ano ang balanced diet eh. O di kung hindi mo alam ang balanced diet, paano mo masusunod ang balanced diet? Hindi mo nga alam eh. Kung bibigyan ko lahat kayo ng tigi-isang papel, meron tayong quiz. Ako ang professor nyo ngayon. Papasulat ko sa inyo, essay. What is a balanced diet? Then, babasahin ko yung mga sagot niyo sa harapan. Matatawa kayo. Halos wala. Perfect ang sagot. Halos wala. Baka walang makasagot ng tama. Right? O pagkatapos, o di kung hindi mo alam ang well-balanced diet, how can you be sure you can prepare a well-balanced meal? Kaya di, probably, kailangan mo na ng food supplement. So, yan yung unang pagkakaalam sa food supplement. However, through food technology, lumabas po ngayon na aside from, let's say, preventing deficiency of vitamins and minerals, meron ng mga components, you may call it bioactive components, found from plants and food sources that will support body function. It is not to prevent deficiency of certain vitamins and minerals or even nutrients, but to enhance
body function. Meron additional ingredients coming from the natural food source. Ang tawag niyan, functional food. Tama? So, ang keyword po ng food supplement to prevent deficiency, ang keyword po, deficiency. To prevent deficiency. Ang keyword ng functional food, enhancement of function, therefore, efficiency. So, from deficiency to efficiency. Magkaiba yun. Iba yung deficiency, iba yung efficiency. Yung deficiency, ang solusyon, food supplement. Ang to enhance efficiency of body function, functional food. And then, if you are sick, you need medicine, yun na yung therapeutics. Gamot, right? And then, kung hindi makuha sa gamot, operasyon. Maliwanag. Mahabang, seminar, pinaikli ko lang. Ang mahalaga, makuha natin ang idea. So, pag tinanong po kayo, ano yan? Food supplement o gamot? Alam mo na sagot. Food supplement lang pala yan. Hindi rin. Alam mo rin ang sagot. Kasi functional food. Okay? Yan ang groundwork. Kasi mamaya, pag-aaralan natin in detail yung laminine, how it qualifies as a functional food. Ngayon, for the record, merong sinabi o binitawang salita si Hippocrates. Kilala niyo si Hippocrates? He is considered the father of ancient medicine. Before Christ pa yon, matagal pa yon. Right? Thousands of years ago. Hippocrates. And kami mga doktor, pag pumasa na kami ng medical board, we take our oath. Ang tawag doon, Hippocratic oath. Parang traditionally in honor of Hippocrates, who is the father of ancient medicine. Mabigat na tao yon, right? O ngayon, ito'y sinabi niya. This was uttered thousands of years ago. Sabi niya, let be your food be thy medicine. And let be thy medicine be your food. Quote and unquote. Mukhang very advanced yung thinking niya. Kasi ngayon, yan yung functional food. Na parang gamot pero hindi gamot. Kaya probably for lack of term, hindi na naiisip yung term na functional food. Basta sinabi niya, food, medicine, medicine, food. Right? And to a certain degree, it makes sense. Because here are the idea that it makes sense. First, the body knows how to heal itself. O di yung body mismo parang medicine na rin. Right? And then the body uses food to heal itself. O di parang tama rin na yung food pwedeng maging medicine. But technically, we know that food is food, medicine is medicine. Right? Maliwanag. Kaya nga nagkaroon nga ng term na functional food. Parang gamot pero hindi gamot kasi food. Food supplement pero higit pa sa food supplement kasi functional. Maliwanag. So you are now a better participant now, no? So you are now part of a movement that will enhance better health. Ngayon, ang total formula to make your lives more healthy, healthy lifestyle plus functional food. Yun ang formula. Nakuha niyo po? Then, kasi pag nag-healthy lifestyle ka, malamang you eat properly, you don't need food supplement. Right? Kasi wala kang vitamin and mineral deficiency. Tama? Pero would you like to take something that will enhance body function? Of course. So, healthy lifestyle. It is not to replace a healthy lifestyle. Healthy lifestyle is still the foundation. Na yung healthy lifestyle, 8 yan. Para ma-appreciate natin ang healthy lifestyle, ito ang tanong. So, isulat nyo sa notes ninyo, gayahin nyo yung lecture ko. 3 tanong. Kaya pag in-invite po kayo mag-lecture, magbigay ng health presentation, you can start by asking the 3 questions. Okay, first question. Sa 5 sakit na aking babanggitin, anong sakit ang iyong pipiliin? Nakita nyo reaction natin. Nangingitian tayo. Hindi ko pa nababanggit ang sakit. Siyempre, ayaw na. Right? Sino ba nang gusto? Pero sa 5 sakit na aking babanggitin, anong sakit ang inyong pipiliin? Number 1, atake sa puso. Sabi ni Sir, nako. Number 2, stroke. Number 3, cancer. I'm now referring to the top 3 causes of death. Number 1 is heart attack. Number 2 is stroke. Number 3 is cancer. Number 4, putol paa kasi may komplikasyon yung diabetes mo. Ibig sabihin, diabetes na may komplikasyon.
na kailangan putulin ang paa, amputation. Kasi pag hindi pinutol ang daliri ng paa o hita, pag hindi pinutol o inamputate, at yun ang komplikasyon mo, mamamatay ka. Kaya mamili ka, putol o patay? Patay o putol? Eh, siyempre, sabihin mo na, okay na yung putol. Total, nandun pa naman, hindi pa siya napuputol eh. Joke lang. Doon sa mga green-green dyan. Okay? O ngayon, yan ang pang-apat. Pang-lima, arthritis. O, anong pipiliin natin? O ma'am, ano gusto mo? Sabi ni Sir, arthritis na lang. That's also a possible answer. Ano? O, ngayon, analyze. Siyempre, ini-expect ko po, walang pipili doon sa apat. Atake sa puso, stroke, cancer, putol paa. Siningit ko yung arthritis. Posible, o sige, kung talagang pipili ako, pwede na siguro arthritis. Number 2, alam natin na pag tumatanda po tayo, sa ayaw natin o sa gusto natin, talagang magkaka-arthritis ka. Parang it's part of the aging process. Kaya pumili ka o hindi, mukhang it will be your experience. Nakuya ba? Pero marami nag-respond. None of the above. Tama? Okay, so from that simple question alone, you already established that everybody or you and everyone who answered, you prepare avoiding getting sick than getting sick. So ang tawag niyan, prevention or preventive medicine. Iwas sakit. Tama? So just asking that question already reminds the person that he wants prevention or disease avoidance. Question number 2. Kung bibigyan ko po kayo ng special offer, libre gamot, libre pa doktor, libre lahat, the best doctor, the best hospital, libre. O, sino ba naman ang ayaw ng libre? Yung ibang alam, maka-discount lang, masaya na. Ito, libre. Tsaka the best. Kasi minsan, pag sinabing libre, charity, ang pumila ka dyan ka sa tabi, dyan ka lang sa sahig. Huwag ka mag-isip na may electric pang ka o tsaka yung doktor, kung sino lang ang meron dyan. O kaya, kung hindi wala yung specialista, yung residente, o kaya yung intern. Yung parang medyo ginaganyan-ganyan ka. Kasi libre. Pero hindi ito. Libre, pero the best doctor, the best medicine, the best hospital, the best surgical procedure, the best. Ibig sabihin ng the best, pinakamahal. Pero libre. Kapalit, pumili ka lang doon sa apat. Atake sa puso, stroke, cancer, putol paa. Ano, tatanggapin mo, Brad? Siyempre, hindi na. Kasi sabi niya, sige, arthritis. Pero sabi, hindi na. O ngayon, di ang conclusion, prevention is better than the best cure. Kanina, prevention is better than cure or preferred. Tama? Pero in the second question, because of the special offer, it is better than the best cure. Tama? Ngayon, the third question. Dali lang ang lecture, ano? Kaya ba niyan? Makakapag-lecture na kayo pagkatapos nito. Right? Gayahin lang nyo. Kaya sinisimplify ko at sinasample ko kung paano sabihin. Maski doktor ka o hindi, kaya mo magtanongin yung tatlong tanong, di ba? Hindi naman kailangan maging doktor, right? Tsaka pag sinunod nyo ko, galing sa akin, doktor. Maski doktor pa harap mo, at alam niya maski hindi ka doktor, alam niya tama ang sinasabi mo. Yes. Ako niya po, di ba ang medrep, humaharap sa doktor, di naman doktor ang medrep. But the medrep is well trained. And this is part of our training under the leadership of Brother Rick Oliva. Nang ending nito, attend lang kayo ng attend. After several meetings, parang medrep ka na rin. Nakuha niya po? Yes. That's why this will help first your lives to be more healthy because of knowledge. And then it will help you in your livelihood program to promote, let's say, the blessings of Lamyanay to others. Okay, so third and final question. Ano pangalan niyo, ma'am? Crescencia. Crescencia, sige na, tanggapin mo na ang special offer, maski minsan lang. Ibig sabihin ng maski minsan lang, ikaw ay ma-ICU, maoperahan, palitan ng puso, kidney transplant, heart transplant, right? Di ba? Naku niyo po, maski minsan lang matikman mo at libre lahat. Yung matikman mo yung operation o operate sa operating room. Maski minsan lang. At may garantya. Ang garantya, buhay. Pangalawa, complete cure. Pangatlo, no side effects. Pang-apat, you will be more younger, more beautiful, and stronger.
O, yan ang kapalit. Pero tikman mo ang ICU. Tikman mo ang operasyon. Open heart surgery. Ibig sabihin ng ICU, lahat na nga pwede isaksak sa katawan mo, nakasaksak. Sa ilong, nasogastric tube, naka-oxygen, nakaswero ka, kaliwat ka ng kamay. Gusto mo, isama pa ang paa. Hindi ka na babangon, doon ka na iihi. Diretso na mula doon sa ihian, sa bote. Hindi ka na tatayo para mag-CR doon. Mag-CR ka na. Meron ka namang lampin dyan. Papalitan ka. Nakatambak ang mga lampin dyan. Disposable. One to sawa. Maski. Nakuha nyo, alagang-alaga. May nakatingin sa yung nurse, 24 hours. Yung puso mo, binibilang, nakamonitor, 24 hours to ensure that you are alive. Yan ang ICU. Ano ma'am? Maski minsan lang. Dok, hindi na po. Oh, sabi niya, Doc, hindi na po. O ngayon, analyze. Pag ang tao ay naoperahan, wag naman. Pipirma yung tao na maoperahan ng waiver. Kung hindi siya makakapirma, yung mahal sa buhay, si Mr., si Mrs., and so forth. Bakit po? Walang garantiya na pag pumasok ang pasyente sa operating room, walang garantiya lalabas buhay. Walang garantiya. Pag hindi pumirma, hindi tuloy yung operasyon. Kasi masasabi ng doktor, kung namatay. Nakuha niyo po? Tsaka yung hospital. Walang garantiya. At kung nabuhay naman, baka baldado. Paralyzed. Di ba? Nakuha niyo po? Pero kita mo yung guarantee binigay ko. Alive, complete cure, better, no side effect. Pero yun yung sinasabing impossible contract, hypothetical contract. Pero for the sake of illustration, we offered it. In exchange na matikman lang niya yung ICU, maski minsan lang. Ako, doktor ako. Ilang beses ako umaasist sa ICU nung ako'y nagte-training. Talagang akong tatanungin nyo, ayoko. Nakikita ko talaga kung ano nasa ICU. Posible kayo, hindi pa kayo nakakita. Yung talagang sa ICU, right? Nakuha niya po? Oh. Concentrate. Kung sa unang tanong, sa 5 sakit na aking babanggitin, anong sakit ang gusto mo? Prevention is better than cure. Okay? Sa pangalawang tanong, may special offer. Libre gamot, libre pa doktor, libre lahat. Pumili ka lang sa 4. Huwag na lang. O therefore, prevention is better than the best cure. E doon sa pangatlong tanong, ano ang conclusion? Sinabi ko, maski minsan lang. Di sa mga katuwid, prevention is always better than the best cure. Yan ang final conclusion. At yan ang gusto ko na matandaan ng lahat. Pag natandaan nyo ngayon yan, sulit na yung aking pagtayo dito, sulit na yung aking pagtiyaga. I know I already conveyed and did something for you as far as preventive medicine is concerned. So, agree kayo? Yes. Sige nga, laksapan nyo. Agree kayo? Yes. Kasi naka-video para marinig nila na dami ng yes. Right? So, sa mga tuwid, palakpak naman dyan. Very good. Okay. Therefore, everybody agrees. Everybody wants prevention, and prevention is always better than the best cure. Kasi ang alam na marami, prevention is better than cure. Hindi, tinaasan natin yung antas ng ating kaalaman. It is always better than the best cure. Always. Kaya maski minsan, hindi mo tatanggapin yung opportunity o pagkakataon sa hospital, maski minsan kung maaari. E di naniniwala tayo sa preventive medicine. Kaya lang ito naman malungkot. Kasi ako po, doktor ako, nag-aral pa ako ng Masters in Public Health. Doon din ako na-enlighten. Yan yung tinanong sa amin ng professor namin. And my professor is one of the best professors in the world. At par with Harvard University School of Medicine. Siya ay dating dean ng College of Public Health ng Loma Linda University. One of the best medical universities in the world. Sa California yan. Siya yung dean. Nung nag-retire na siya, nagtuturo sa Pilipinas, and I happen to be one of his students, si Dr. Andrew Hainal. He asked us that question. Doon sa libre, doon ako natauhan. Kasi po, karamihan ng mga kaklase ko galing sa Department of Health, karami kami mga doktor. Kasi kami mga doktor, libre kami. Kunyari, si Dr. Eli, doktor ako, siya doktor din. Nagkasakit yung anak niya, halimbawa, at pediatrician ako, at nilapit niya sa akin. Ginamot ko. Without even asking.
hindi ko siya sisingilin. Culture namin yung mga doktor. Ano yon? Unwritten law. We don't even have to ask. Basta pagdating sa bill, nakalagay doon, NC, no charge. Code yun sa secretary. Huwag niyong singilin niya, kasama kong doktor yan. Ellie and his immediate family. Hindi lang siya. Tsaka yung pamilya niya. At ganun din. Kunyari siya, surgeon. At ako yung nagpatuli. Joke lang. Surgery. Circumcision. Right? Hindi rin niya ako sisingilin, maski wala akong imik. Nakuha niya po? O ngayon, kung nagtatrabaho ka sa ospital, doktor ka, libre ka rin sa ospital. Nakuha niya po? Hindi ka sisingilin ng ospital. Part yan ng parang amenities. So, ibig sabihin, kami mga doktor, libre, right? Pero, gusto ba namin magkasakit? Hindi rin. Kaya doon ako natauhan. Kung kami nga libre, ayaw namin, paano pa yung mga kababayan natin na isang kahit at sa tuka, sigurado hindi libre. Kaya medyo pumitik ng konti yung puso ko. Wow! Kailangan ikalat ko itong preventive medicine tayo. Kaya nagbago po yung aking paradigm shift, yung aking career. I am more happy giving lectures in preventive medicine like this. I am more happy that we meet like this than we meet in the hospital or in the ICU. Pag nasa ICU o nasa emergency room, nalulungkot ako kasi kinuha ko yung history habang tinitreat yung pasyente, right? And then alam ko na ang nangyari. Then sasabihin ko sa sarili ko, wow! Kung ito ay nakausap natin 3 to 5 years ago tungkol sa preventive medicine at nakinig, posible na iwasan itong atake na to. Kaya lang hindi nakaabot ang mensahe sa preventive medicine. Kung nakaabot, hindi naman nakinig. Hindi naintindihan. Naintindihan, hindi naman sinunod. Kaya be an exception, ha?